Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Hello po sa inyong lahat. Of course, narito po tayo sa Margo TV na ikaw ang bida. Welcome po ang ating guest ngayon, ang presidente ng Philippine Dental Hygienists Association. Let us welcome Miss Belle Ibutnandi. Hello! Magandang umaga po sa Margo TV, Rain Angelo. Malugod ko pang pinapasalamatan ng pag-invite niyo po sa Margo TV. Ako nga po si Miss Bella Ibutnandi, President ng Philippine Dental Hygienists Association 2023 to 2024. Okay, syempre ikaw ang bida ngayong araw na ito. Syempre marami tayong question at pag-uusapan po kung ano ba yung Philippine Dental Hygienists Association. Okay, ang Philippine Dental Hygienists po Association ay isa po sa katuwang na po ng Philippine Dental Association sa pag-promote po ng oral education. At ito po ay isang kurso na rin po na marami-rami na rin po sa Pilipinas. Okay. Ano ba yung duties and responsibility ng isang dental hygienist? Of course, this is a course. Kukunin mo sa isang school. Apo. So, pag natapos ka, kailangan mo bang, may board exam ba to? Yes po. Kailangan po na mag-board exam po tayo para po makapag-practice po tayo sa isang clinic. Pero under the supervision of ng isang lisensyadong dentista. Okay, mamaya pag-uusapan natin yan kung ano ba yung under supervision ng isang dentista. Siyempre, of course, pag nakapasa ka na, ano ang ang susunod? Kailangan mo ba magpa-member sa Philippine Dental Hygienists Association? Kung nakapasa na po tayo ng board exam po natin, obligado po tayo magpa-member sa ating association dahil isa po itong tulong sa ating organisasyon na mapalagana po ito, makilala tayo. At kung tayo pa ay miyembro ng isang organisasyon po natin, ay makakatulong po tayo sa mga iba-ibang proyekto po natin. Okay. Siyempre, pag-usapan natin. Inside naman sa clinic, sabi mo, under supervision to ng isang dentist. So ano ba yung ginagawa ng isang dental hygienist sa loob mismo ng isang clinic? Sabi mo, under supervision pa rin ng isang dentist. Yes po. Ang isa pong dental hygienist ay pwede pong humawak ng isang pasyente. Ang kanya pong ginagawa is maglinis po ng ngipin, mag-assist po, mag-x-ray, mag-fluoride application, at magsealant. At para na rin po ma-promote po sa mga pasyente kung kailan po sila pwedeng pumunta. Every 6 months po kasi dapat magpunta sa isang clinic. Ang dental hygienist po, pwede rin po sila mag-promote ng oral education. Anong oral education ang pag-uusapan nyo? Siyempre, isi-check mo yung ngipin niya. Isi-charting mo, di ba? Yes po. Miss Bella. Yes po. Isi-charting mo, titingnan mo kung ano yung may sira. Tama ba ako? Yes kung po. ano yung dapat papastahan, Apo. kung anong lilinis, kung ano yung gagawin. Apo. Then, na-charting mo na siya. Charting, ano ba ibig sabihin ng charting? Alam ko, titingnan mo dun, may isang record. Apo, sa isa pong record, makikita niyo po yung classification ng mga ngipin. Ganun So, pala. from may permanent, meron deciduous. So kung halimbawa po ang isang bata po ay may deciduous tip po, ilalagay niyo po doon kung ano po yung number ng ngipin niya. Tapos po sa permanent po, nakalagay rin po doon. Pwede po natin ito i-oral check-up. Ang ginagawa po ito ng isang dental hygienist. So makikita po natin sa isang charting, meron pong pasta, kung ito po ay sira na, kung meron pong missing, at kung ito pa ay okay pa, yun lang po yun. So, tapos gagawin mo na, lilinisan mo na, Apo. tapos ipapasa mo na sa dentista kung merong mga sira o merong papastahan. Tama Opo, po ba ako? tama po yun. Okay. So, kailangan pala, isa-isahin mo yung teeth. Yes po. Tama ba ako? Tama po yun. Okay. So, balik po tayo sa pagiging member ng Philippine Dental Hygienists Association. So, pagkatapos mag-graduate, naglisensya ka na, magpapamember ka na sa Philippine Dental Hygienists Association, ano naman ang mangyayari? Ano ba yung makukuha namin pag nagpa-member ka sa Philippine Dental Hygienists Association?
Pag nagpa-member po kayo sa ating organisasyon, katulad po ng Philippine Dental Hygiene Association, may re-report po sa inyo yung mga activities po natin. Pwede po tayong sumama. Meron po tayong mga continuing education program. Yun po is makakakuha po tayo ng points. Kasi po kailangan po pag lisensyado po tayo, Okay. is kailangan po natin ng points para makarenew po ng ating lisensya sa PRC. So, kailangan pala nating umattend ng mga seminar. Yes po. Activities ba? Kasama ba sa mga points yan? Yung ating pong seminar is mga convention po. Every Ayan. time po, buwan-buwan po may mga convention po tayo. Minsan po ay mga Locon Convention, Visayas Convention, Mindanao Convention. Pero hindi naman po necessary na atin naman po lahat. Basta po yung makumpleto mo po yung points mo at makarenew ka po ng lisensya. So, pag mag-renew ka ng lisensya, how many points po ba ang kailangan? Sa ngayon po is nasa 15 points lang naman po ang pag-renew po ng isang lisensya. Pero yun nga lang po, kung gusto niyo po ma-continuation po yung inyong oral education, yung ating knowledge sa mga seminars, pwede po tayong umaten. Nasa sa inyo po kung sumobra na po. So, pag mag-renew po ng lisensya, every 3 years ba yan? 5 years? Katulad sa Every 3 passport? years lang po yung ating lisensya. So, kailangan po, within 3 years, ma-renew niya na po. Kasi po, may penalty po siya pag lumagpas. Pag lumakpas, may penalty siya. So, paano seminar? Sa bagay, ang pag-attend sa seminar is makakatulong sa ito para ma-improve ka, ma-enhance. Siyempre, padagdag ng knowledge mo kasi every year nagbabago yung mga knowledge. Apo. Mm-mm. Yung knowledge, yung mga gamit, makikilala mo kung may mga bagong Oo, mga high-tech ang gamit ngayon. Katulad po sa abroad, meron rin po mga hygienists na nagpupunta ng abroad, mas high-tech din po yun. Ay, oo. Mga, Baka yung dental chair na i-eject, tatalsik pag malikot yung pasyente, ganun ba yun? ganun po yun. High-tech, tutupi. Okay. Sige, pasok ulit tayo sa Philippine Dental Hygienists Association. So, ano yung mga projects nyo na nagawa na ng mga Philippine Dental Hygienists Association? Yung mga nakaraan na po na nagsimula po ito sa term ko, ngayon pong June, nagkaroon na po kami ng isang community outreach sa isang barangay. Nag-fluoride application po kami doon, saka nag-oral education. Tapos kasama na rin po ang eco-dentistry, ang pagmamahal po natin sa ating global warming, yung pag-tree planting po natin doon ng mga fruit bearings po na fruits, saka para po ma-continue po ng susunod po na presidente. So, hindi lang pala ito sa ngipin. Ito yes yung po. hindi lang ito activity ko na mag-attend ka ng dental mission. Hindi lang pala regarding to. So, may mga projects pala ang mga Philippine Dental Hygienists Association, hindi lang focus sa mga dental mission. So, it focuses sa mga eco-dentistry, ecosystem, pagmamahal sa ating environment. Tama ba ako? At Yes pa, ngayong buwan na to, ano ba yung magandang nyo? Nung buwan po ng Hulyo, nagkaroon po tayo ng Nutrition Month. Tama, Nutrition Month every July. Ito po yung pagpapakain po sa mga batang malnourished po na nasa community po na hindi po sumasapat ang kanilang pagkain. Ina-oral educate din po natin paano sila magiging healthy, magiging malusog po ang kanilang mga ngipin. So, sa pamamagitan po ng pag-promote po ng mga pagkain po ng mga vegetables, pag-inom po ng gatas, pagpatibay po kasi ang ngipin. Tapos po, meron din po kasi programa ang PDA kasi under the PDA din po tayo, naka-integrate po tayo sa kanila. May programa din po 1 milyong sipilyo. Yun nga po yung namimigay din po tayo ng mga toothbrush sa mga bata po na bihira lang po sila kasi nakakapagbili ng toothbrush. So, kailangan din po pinapalitan po ang sipilyo po natin para po maging magandang oral hygiene po natin. Okay. So, this month, meron kayong mother and child, parang gano'n? Sa buwan ng Agosto po, meron po tayong mother and child. Sa breastfeeding month, so ipopromote din po natin kung bakit po kailangan magpa-daddy po ng mga nanay. Kasi una-una po sa lahat, kailangan po nilang sa 2 weeks po na pagpapadaddy nila, ma-daddy po ng bata yung colostrum. Yun po yung sinasabi na
matibay po na vitamins na makakapagtanggal sa mga sakit ng bata. Kung Okay. baby pa siya. So, okay pala yun, ano. Opo. So, at least maraming project ang PDA, which is PDA means is Philippine Dental Association, PDA. So, marami palang project na makakatulong sa ating bansa, hindi lang pangangalaga ng ating ngipin, kundi yung pagtulong sa environment at sa mga tao. Maganda yan, ha? Opo. So, ngayon, ano yung mga projects mo ngayong buwan na to sa susunod na mga buwan? Sa susunod po na buwan is marami pa po tayong darating na proyekto. Magkakaroon po tayo ng community outreach. Mamimigay po tayo sa mga barangay ng mga sipilyo. Lalong-lalo na po yung mga bata po na medyo kapos palad sa pagbili po ng mga pangangailangan po nila, yung toothbrush, saka yung Colgate, pwede rin po tayo mamigay po noon sa mga bata. Tapos po meron din pa po tayong gift-giving program. Mamamasyal po tayo sa isang orphanage, sa mga batang may cancer, mamimigay po tayo sa kanila. At sa susunod po sa buwan po ng Disyembre, meron din po magkakaroon po tayo ng Locon Convention. Doon po is ma-educate na naman po tayo. So, importante pala, no, yung pangangalaga ng ngipin ng isang sambayanan. Kumbaga, ang Philippine Dental Hygienist Association na tumutulong sa mga tao talaga, hindi lang sa mga tao, kundi sa mga nangangailangan tao at mga mahihirap. So, ako naniniwala ako, no, pag ikaw ay tumutulong sa kapwa mo, ibibigay sa iyo ng Lord na many 100 times pa. Mas maganda, tumulong tayo sa kapwa. Saka yun ang advocacy talaga ng Philippine Dental Association na 1 milyon sipilyo, pagandahin ang ngipin ng ating sabayanan. Yun, napaka-importante yun. Yun, napaka-importante po kasi na bawat bata po ay may dentista. So, yun. Yung sa community po minsan, hindi po kasi nila na-afford na magpa-dental check-ups. Kasi importante rin po mag-check up ang mga bata kahit every 6 months. Katulad po yung mga bata na nasisiraan po kagad ng ngipin. Dahil hindi po nila alam po yung kung paano po nila pangalagaan ang kanilang ngipin. Nagmumula rin po sa kanilang mga magulang ito na paano po nila pag-toothbrushing po is napaka-importante. 3 beses po sa isang araw, kailangan po magsipilyo ng mga bata. At kailangan po pag dumating na po ng 6 years old to 12 years old, is mag-check up na po ang kanilang ngipin upang maiwasan ang pagkasira po nito. Syempre, at kumain ng masusustansyang pagkain. Wag puro chichirya, wag puro chocolate. Yung mga soft drinks po, chocolates, mga chichirya, avoid po dapat yun ng mga bata para po maging healthy po sila. Syempre, pag kakain ka ng tsokolate, inom ka ng soft drinks, inom ka ng water. Importante kasi yung water. Importante po ang tubig sa ating katawan upang mag-circulate po ang ating blood. I heard na parang umattend ka sa isang hotel sa Cristina Villa sa Antipolo City na Save the Children. May kwento mo nga sa akin ito. Ito pong Save the Children's Philippines ay maganda pong organization to kasi non-profit po siya. So tumutulong po sila sa mga bata na nangangailangan po talaga, lalo na po sa mga probinsya na hindi po abot kamay ng mga dentista dahil minsan po is liblib na po sila. So ang Save the Children Philippines po, ina-advocacy po nila na matulungan po ang mga bata sa eskwelahan kung paano po ma-oral educate po sila at malagyan po ng treatment ang kanilang ngipin. Parang ito rin po is parang programa ng PDA na magde-dental home po tayo sa isang mga barangay po na nangangailangan ng tulong. So mga dentista o mga dental hygienist pupunta na doon sa eskwelahan o sa mga community. Yes, sila na pupunta kasi ang mga bata at syempre na nga sa liblib nga na lugar. So instead na pumunta sa dentista, so ang mga dentista na lang pupunta sa kanila to educate them. Tapos ano pa? Mag-fluoride application po tayo, linisan po ang kanilang ngipin at ang mga dentista rin po is bubunutan po sila kung kailangan po na ang kanilang sirang ngipin is tanggalin na. Okay. Maganda yan. So, fluoride varnish application o fluoride gel application. Ano ba yung fluoride? Ano ba yung ginagawa ng fluoride sa ngipin ng mga tao, sa mga bata? Ang fluoride application po, ito po ay nilalagay
kapag katapos na po sanang malinisan ng ngipin. So, magsipilyo muna po ang bata bago po ito i-apply. Kasi po ito is nagpapatibay ng ngipin. So, 30 minutes po ito naka-stay sa ating ngipin. Kailangan muna po hindi sila magmumog at tutura lang po sila. So, malaking bagay po ito sa ating ngipin kasi sa mga bata po is nagpapatibay sila ng ngipin. Actually, kasi pag sumakit ang ngipin, yung bata hindi na makakapasok, hindi na makakagawa ng gawaing bahay. Yan ang kaya ang advocacy ng PDA and PDHA maging maganda at maging maayos ang ngipin ng bawat Pilipino. Kasi mas masaya po ang bata kung wala po silang nararamdaman, masakit ang ngipin nila. Kumbaga tinatawag natin orally fit child, na mas masaya ang bata kapag healthy ang ngipin. Makakapag sali po sila sa mga iba-ibang contest po sa eskwelahan. Kaya nga ang PDA walang non-stop and PDHA non-stop ang tumulong sa mga tao para ma-oral educate sila. At syempre, gusto naman natin lahat maging maayos ang ngipin ng ating mga anak at mga kabataan. Yan na naman talaga ang nais na gawin ng PDA at PDHA. Yes po. Tumulong. So, pag nagpahid na ng fluoride application, titibay ang ngipin ng isang tao, so wala nang sasakit ang ngipin. At pag na-educate, siyempre sila. Kailangan din po silang may oral education at bumisita po sa dentista. Kasi po, kung na-fluoride treatment po sila, tapos hindi rin naman sila sumusunod sa mga 7 gabay sa pagsisipilyo, mga ganun po. Magpo-floss po tayo. Kailangan po natin magmumog. Yun po kasi mga importante po. Para pag after po nating kumain, matatanggal po yung mga tinga-tinga. Kasi pag hindi po rin nagpo-floss ang bata is na-stay rin po sa ngipin. So, kailangan po talaga is nag-check up po sila. Okay. Alam ko naman na ang advocacy talaga ninyo na tumulong talaga at pangalagaan ng ngipin ng bawat kabataan. Opo. Oo. At I'm sure na marami kayong matutulungan yan. So, oral hygiene, kailangan importante yan sa atin. Kasi pag hindi sumakit ang ngipin natin, hindi tayo magpa-function. Opo, kasi hindi tayo makakagawa ng gawaing bahay. Opo, konektado po kasi ang ating ngipin sa ating utak. So, once na sumakit ang ating ngipin, connected na po yan, pati sa ating paggalaw. Oo, pero kasi maraming tao ngayon lalo na mga bata ewan ko lang kay Miss Juby de Guzman kung tinatakot niya yung bata sa dentista. Na wag ka punta dyan pag ikaw pupuntahin kita sa dentista, pabubunutan kita. Tama ba ako? Kasi maraming takot yung mga bata sa dentista pumunta. Yun nga po Kailangan po ng dental hygienist. Importante po sa clinic kasi sila rin po yung parang nagtuturo po sa mga bata na wag po matakot sa dentista. Kasi dapat po una muna pa ipa-introduce ang pag-cleaning ng ngipin bago po anything else. Kasi doon po malalaman kung ano po yung mga dapat gawin sa bata. Siyempre, dapat educate din yung mga nanay kasi ginagawang monster o panakot yung mga dentiste. Di ba, Miss Juby? Ginagawang panakot yung dentista. Kaya ngayon, nagkakaroon ng fear. Alam mo naman pag ang bata, tinakot mo, dadalhin nila yan hanggang sa paglaki. Kaya ang naging nangyari, wala nang gustong pumunta sa dentista kasi nagiging monster na sila. Kaya ngayon, nahiyaan na lang sumakit. Opo, yun po yun. Kaya dapat, wag gawing panakot ang mga dentista sa mga bata ngayon. Opo. So ano kayang magandang gawin na para hindi matakot yung mga kabataan? Isa rin po magandang gawin na isama po sa ating programa yung paglibang po sa mga bata. Kailangan laruin ba? Ihagis-hagis o ano? Meron po dapat silang award. Reward. Opo, yung reward po na yun. Candy din. Hindi naman po, gift giving. So, kailangan po meron silang toothbrush. Oo. Pag pag na-treat mo siya,
bigyan mo siya ng toothpaste saka toothbrush para every time na pupunta siya, every 6 Alam months niya naman po po, yun, oo. na mabibigyan siya ng libreng toothpaste saka toothbrush. Maganda yan. Opo. O isa sa mga ano yan. Saka syempre, importante na i-educate talaga yung parents. Yes po, yung mga Oo. parents Kung po kasi ang gaano magtuturo sa kahalaga. mga bata. Oo, totoo yan. Kasi yung first education naman natin nagmumula sa mismong tahanan. Opo. Tama ba ako? Tama po yun. So, kailangan i-educate din sila sa mga parents na huwag gawing panakot ang mga dentista. Kasi ang mga dentista, hindi panakot yan eh. Yan nangangalaga at tumutulong para pagandahin ang ating ngipin. Opo, tama po yun. So, kailangan pala na magtutulungan din ng dentista, dental hygienist at yung mga parents. Opo. Para maging maayos at maging maganda. Kasi dito hindi natin pinapansin yung yung ngipin. Opo. Hindi nila alam na napakahalaga pala ang ngipin sa Opo. ating katawan. Siyempre, pag Tama, kasi sumakit. po yung ating ngipin po, dito po nagsisimula kasi sa ating bibig yung pagkain po natin ng mga iba't ibang klaseng pagkain. So, kung di po ito nalilinis, pwede po ba tayo magkaroon ng cardiovascular disease? Doon po yung nagkakaroon po ng sakit sa puso yung mga ibang bata. May connection pala yun. Opo, may connection po ito sa ating puso. Saka kailangan maging healthy po yung mga kinakain po nila. Oo, saka maaring magiging, pag hindi ka talaga sumakit ang ngipin mo, nako, yan ang napaka mahirap gawin na gamot eh. Pag sumakit ang ngipin ang sakit-sakit. So pag sumakit ang ngipin, syempre consult sa dentista, o dental hygienist, isi-check up ang ngipin, kung kailangan mong i-issuehan ng gamot, i-issuehan ng gamot. Opo. Then pag okay na, pwede na siyang bunutan. Tama po Syempre, yan. pastahan yung dapat pastahan. Opo, Tapos papastahan na po palinisin. yan. Opo. Yan. So, paki-encourage nga yung mga kabataan natin na gaano kahalaga yung pangangalaga sa ating ngipin. Ina-encourage ko po na ang bawat bata po sana is may dentista. Pero kung medyo kapuspalad nga po, pwede naman po silang pumunta sa mga center po. Doon po kasi may mga dentista po tayo. Pero sa ngayon po is may mga tumutulong na rin po sa mga batang mahihirap na paano po sila ma-educate sa kanilang ngipin na paano po ito linisin, kung gaano po ito katagal na dapat po is mag-check up po ang mga dentista sa kanilang ngipin. Yun po. Yung gusto ko lang po sana na educate po ang bawat bata po sa mga community para po malaman din po nila na gaano ka-importante na wala pong sirang kanilang mga ngipin. Sa Philippine Dental Hygienist Association naman, so meron kayong gaganapin, alam ko na pag-uusap natin kanina, meron kayong induction na gaganapin eh. Baka ma-invite naman kami ni Miss Juby dyan sa induction na darating. Saan ba ito gaganapin? Sa September 10 po, 2023, alas 3 po ng hapon. Magaganap po ito sa Baby Park, Manila Hotel. Induction po ng mga dental hygienist po. So, ikaw yung i-induct Ako po yung i-induct as president at ang aking mga officers. Meron pong 16 officers po na may induct. Tapos including me, so 17 po kami. So, ina-invite ko po kayo na pumunta po kayo sa aming induction po kung kayo po ay medyo maluwag sa oras. Syempre, kung ikaw syempre member ng PDHA, napaka-importante. Opo. O paano naman kung, kasi naririnig ko may mga hindi nagpa-practice ng hindi lisensyado. Opo. Napaka-importante na dapat tayo ay lisensyado. Ano masasabi mo dito? Ang masasabi ko lang po na dapat po is may lisensya po talaga ang dental hygienist kasi umawak po siya ng ngipin eh. So kung di po niya na hindi po siya dumaan sa proseso, hindi po siya pwedeng mag-clinic or kaya maghumawak ng isang pasyente dahil po is napakadelikado po na wala po tayong alam kung sa bawat gagawin po nating practice. Kasi
magiging illegal practice po ang kakalabasan po yan. Pwede po siyang mahuli kasi at may bayad po yan na 500,000. So, hindi lang po yun. So, kung wala po siyang knowledge sa mga ginagawa niya po, yun pa is parang malpractice na rin po. So, dapat po bago po kayo mawak ng isang ngipin, meron pa kayong lisensya na maipapakita po sa ating pasyente upang maging legit po ang ating pagsiservisyo sa ating pasyente. Nakapost yun sa clinic, yung Yes mga po, license. yung mga license po nakapost yun sa clinic. So, importante, lisensyado ka. Kasi ang alam ko, ang PDA, Philippine Dental Association, ay mahigpit ngayon sa illegal practice of dentistry. May campaign po ng illegal practice po ngayon. So, napakahirap po pag tayo po is mahuli kasi kulong ka po yan. Wala po talagang lusot. Pag nahuli po kayo ng mawak kayo ng bibig, multa po yan. So, hindi ko lang po alam kung ilang buwan po kayo makukulong. Magbabayad pa po kayo. Siyempre, may process yan. May process po yan. Hindi ka naman po mauhuli kung wala po magre-reklamo. Galing. So, ingatan po natin ang ngipin. So, ingatan po natin ang ating buhay at mabuhay tayo na nasa tama. Napaka-importante yun Ang mabuhay. Huwag manloloko. Yan. Importante yan. Kaya nga, mag-iingat Sa panloloko. Marami scammer ngayon. Biruin mo, bumili ka ng cellphone, ang lumabas yung cellphone holder. Sakit kaya nun. Masakit po nun. Kaya nga, kailangan mag-ingat. Maraming scammer ngayon dito sa ating bansa. Tama po yun. Tapos, sa mga projects na susunod, ng Philippine Dental Hygiene Association, kailangan natin suportahan. Lalo na yung mga member. So, magkano na ba ang ngayon? Pa-members kailangan ba member ka ng PDA o chapter o Paano kaya yon? Ngayon po kasi nasa ibatas na yung AIPO, so po all accredited integrated professional. So may 3 sangay po siya, ang dentist, dental hygienist at ang dental technologist. Kailangan po natin magpa-member sa PDE kasi po kumbaga naka-integrate po tayo sa kanila. Sila po yung parang pinaka-head po natin. Habang nilalakad pa rin po ang ating papeles na makakatayo po tayo sa isang chapter po. So ngayon po medyo mababa po kasi ang ating membership. So 500 pa lang po yung ating membership. So hindi pa po natin kaya mag-stand alone. So sana po ang mga members is magpa-member po sila para dumami po tayo, makilala po tayo. Kasi ang tutulong po naman sa atin ang mga member po natin. Kung wala po members, paano po tayo makikilala? So kailangan po natin ma-encourage po magpa-member sila sa organization. PDA and PDHA na po ang kailangan po member tayo. So pag member ka ng PDA, hindi lang PDHA, Philippine Dental Hygiene Association, magiging member ka rin dapat ng Philippine Dental Association at ng chapter. Kung saan ka po yung area po na nagtatrabaho po tayo. Tama yun. Kung saan Caloocan ka nagtatrabaho, kailangan dental hygienist ay magpapamember doon. Kasi po anything happens, hindi natin alam kung may nangyari pong sakuna, meron po tayong benefits. Anong mga benefits nga pala magpa-member dyan? Hindi kami pwedeng magpa-member pag hindi kami lisensyado. Siyempre, hindi naman kami dental hygienist or dentist. Yung mga dentista lang at dental hygienist. So, ngayon po, kaya po tayo nagpapa-member sa PDE kasi po covered na rin po tayo ng insurance. Kung pantay-pantay po tayo ng makukuhang benefits po. Hindi naman sinasabing kapantay natin sila kasi ang mas degree po yung pinag-aralan neta sa mga dentista. Sumunod po tayo doon. Pero pantay-pantay po ang karapatan natin sa mga benefits na makukuha po nila. So kung continuous paying ka po ng Philippine Dental Association at Philippine Dental Hygienist Association makakakuha ka po ng benefits. Ano yung benefits yun? Yun po yung insurance na 185,000 covered ng Coco Life. Hanggang? Sa loob lang po to ng isang taon. Just in case may mangyari sa iyo. Isang taon po, renew lang po tayo ng renew. Kung continuous paying po tayo at ang edad po natin is 65 years old na, makakuha po tayo ng benefits na 25,000. Imagine, 15 years,
na tuloy-tuloy, tas saka senior ka na, di ba? May lifetime member din na 50% na lang ang babayaran mo sa membership. Ganun pala So, yun. malaking bagay rin. So, parang binalik din naman sa yung mga ibang binayad mo pag-support mo nito sa organization natin. So, okay pala siya. Opo. Kaya kayo yung mga hindi pa member, magpa-member na kayo para Opo. yung benefits ay ma-receive nyo. Siyempre, kailangan din natin yung mission and vision ng PDHA na tumulong sa kapwa natin. Opo. Ay, napakaganda. Napakaganda po. Okay, maraming salamat. Any parting words na pwedeng sabihin bago tayo mag-end? Maraming salamat po, Rainbow Angelo, sa pag-invite po sa akin sa Margot TV Live. So, ang isa lang naman po ang gusto ko po na maipalaganap ang oral health education sa mga bata, lalong-lalo na sa mga kapuspalat para po maging mas matibay po sila at hindi po sila sakitin. Kailangan po bumisita po sila sa ating mga dentista at katuwang na din po ang mga Philippine Dental Hygienist na mag-promote po. Yun lang po. Maraming salamat. Okay, maraming salamat po, Miss Bella Ibutnante, ang presidente po ng Philippine Dental Hygienist Association. Buong Pilipinas po ito. Of course, buong Pilipinas magde-dental mission siya. Okay, maraming po salamat sa ngalan po ng aming mga kasama, sa aming technician, sa may-ari ng Margot TV. Magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, of course, yours truly, Rainbow Angelo, ikaw ang bida. God bless po. Thank you. Bye-bye. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margot TV Philippines. Live